Ang PUP Lagoon ay matagal nang pinapalibutan ng mga samut-saring food stalls. Sobrang murang merienda, sobrang sarap na putahe, hindi rin mawawala ang sobrang pampagising na kape. Isa sa patok na tambayan ngayon ng mga estudyante ay ang Full Cup na matatagpuan sa Stall 1 ng PUP Lagoon. Ngunit, alam nyo bang isa sa mga nagtayo nito ay estudyante rin? Ako si Kiji ng negosyo. Mom, shake your body, baby, do that conga! At tara, samahan nyo ako na tunghayan ang isang kwento ng sipag at inspirasyon. Sipag at inspirasyon? Nahatid ng young entrepreneur na aming nakilala. Halina't alamin ang kwento ni Mark Jason Pineda, ang student entrepreneur sa likod ng Full Cup. I'm Mark, fourth year college from DS Entrepreneurship, currently graduating. And about Full Cup is, actually sa Full Cup, hindi lang ako yung owner dito. May partner rin ako, actually tatlo sila. Kaka-graduate lang nila last year. Ang original founder ng Full Cup is hindi ako. Pumasok lang ako sa Full Cup. Ano na siya, i-establish siya talaga siya as actual business. Actually, business plan siya nung tatlong original founder. So, yung concept nila is iba talaga sa concept na nangyari. Yung actual ngayon na nangyari na business. So, si Full Cup is dati siyang project lang ng DS Entrepreneurship last year. And we have opportunity kumasok si PUP. Na-invite kami as a part ng organization and tinulungan nila kami na ma-establish yung business. Before I start this business, inang business ko is sapatos. Ibebenta ako ng mga sapatos dati online. I started that business without a capital. Naghanap ako ng mga kakilala ko, mga friend ko. Sila yung nila ko muna as a target market para magkaroon ako ng capital na mapapaipok. Bumili sila sa akin, but payment first. So dinamit ko yung pera nila na mabili ko yung sapatos sa supplier. Then yung kinita ko doon, ayun yung magagamit ko para mapaikot yung capital. Hanggang sa makaipon ako ng pang-capital for makakabili na ako ng sapatos na sa akin mismo nang galing ni Terra. That business actually lasted only 6 months. After that, nakaisip ulit ako ng panibagong business. Then na pumasok yung coffee. And naghanap ako ng mga supplier actually na pwedeng maka-ano sa akin pagdating sa coffee. And that coffee is actually drip coffee. Hindi naman kitimtahin mo pa siya. So, nung in-establish ko yun, yung business na yun, naging okay siya and naging mabenta sa mga students, sa mga kakilala ko. And nung nakilala ko yung PUPreneurs, yung newly accredited organization dito sa PUP, doon ko rin nakilala yung Full Cup. Parang doon na nag-end yung journey ko as a solo entrepreneur. So doon na nakilala yung K-Cup, yung mga original founder ng Full Cup. So nagkaroon na kami ng collaboration. Ganun yung naging like told before, yung nag-push ko sa amin. Makikita niyo yung mga commercialized na mga coffee shop. And they offer a higher price din sa mga product na ino-offer nila. And busy dito sa market, sa mga stable. Pero may makikita tayo na mas mura pa na produkto kaysa sa amin. Yung nag-ano sa amin na mag-push is may pinanghahawakan kami na prinsipyo na i-establish yung business niya to na hindi lang siya basta business na di sila namin kumita. Ang gusto namin is makita na sa PUP na yung mga business na proudly established by PUP. And what keeps me motivated in our business, actually malalim personally. Actually need financially is alone, pero yung motivation mo as yung makita mo na yung dati parang malaking achievement na makita mo yung ganitong business na napakaliit and gusto mo siya makita na in the future may establish mo siya as like parang maging malaking company pa. And nakaka-proud na makita mo yan in the future na may dita ka na yung dating business na pinaghirapan. Lumaki na mo. It's not about profit. It's not about na kung kumita ka. It's about yung knowledge na natutunan ko as a student of entrepreneurship. Makikita ko na may apply ko dun sa business na yan. May times na siyempre magkakaiba kami naman. And may times na gusto rin na nila
ibang way ba, inang cross ng paths, and since graduate na sila and ako na lang usually para may times na parang ito na lang may iwan dito magsa, and inaano pa rin namin na magpatuloy pa rin kami kasi at the end of the day babalik kami kung bakit kami ginagawa yung business. Kaya yung mga challenges na yun, also isa rin din yung sa pagdating sa competition sa market, like may mga business na pumapasok and kami bago lang kami dito sa market, and very largely affected yung sales, yung revenue namin as of this sa business. We overcome that by strategic planning, yung pagka-plan namin and execution talaga. Kaya especially we focus on our marketing talaga, na namin yung strong marketing namin dito sa PUP. Makikita natin affordable siya in a sense na yung product namin is hindi na siya basta coffee na, kasi actually ang kung makikita nyo sa market na yun, ang mga coffee shop is they offer like cheap price for one cup of coffee, pero hindi alam ng customer na yung coffee na yun is hindi siya genuine, like hindi siya real coffee talaga na made of beans. Actually kung makikita nyo mga syrup and instant coffee yung mga yan. And sana naman as entrepreneur, nakita namin na ayun yung need ng mga nakita namin need yun. And ayun yung tatlong yun, yung affordability and quality talaga, yung inano namin na for a cheaper price, you can have a real coffee talaga na may enjoy mo. And also yung fun ba? Kasi kung makikita sa marketing, nakikita namin na enjoy ng mga student yung mga marketing namin, and yung community dito sa PUP, and the way we engage sa mga customer. One piece of advice is start with the problem. Hanapin mo kung ano yung problem dito that we currently face, and in that problem, you give a solution. So as an entrepreneur, ayun yung number one goal natin, na you find the problem, then we try to think of what kind of solution that we can give to the society. Because if you solve a problem, si customer, si buyer, sila na ilalapit sa inyo. Hindi mo na siya pipilitin na bumili sa'yo ng produkto mo. Kasi bibili nila yung produkto na yun kasi nakikita nila na nasasolve yung problem nila. Sa pamamagitan ng tamang timpla ng determinasyon at diskarte, ang simpleng ideya ay kalaunan naging isang patok na kapihan sa loob ng sintang paaralan. Kaya sa ating mga young entrepreneurs dyan, ating tandaan na hindi lang kape ang pwedeng pampagising. Pati rin ikaw. Kaya sa ating mga aspiring na young entrepreneurs dyan, ating tandaan na hindi lang kape ang pwedeng pampagising, pati ikaw rin ay pwedeng gisingin ang iyong mga pangarap para sumakses step by step, kagaya ng ating nakasamang si Mark. Maraming salamat sa inyong pagtutok, mga negosyantes. Kita-kit sa susunod na kwento ng tagumpay. Muli, ako si Kiji ng Negosyo.